Magandang umaga mga kapwa ko mag-aalaman. Nandito na ulit tayo ngayon sa ating mini farm dito sa Quezon Province. Sobrang init ngayon, kitang-kita naman doon sa likod. So, medyo maaga pa ngayon pero sobrang init na. Kaya, ayun, magdidilig tayo ng ating mga tanim kasi baka matuyo. So, samahan niyo ako. So, ito mga ka-farmer, ito yung mulberry na pinaugat natin sa sanga. Yan, naitanim na. Tapos ito yung ating mga tanim dito, mga okra, sili, sitaw, lalagyan natin ng balag yan. Tapos mga kamatis, tsaka itong mga mustasa natin na immortal. Yun. Tapos yung sili natin doon sa dulo, kukuhanan din natin ng bunga yon para, kumbaga, hindi naman magtampo yung puno. So ipapakita ko rin, yun nandun sa may plant box natin. So ito mga ka-farmer, yung mga tanim natin na kangkong, sitaw. Ayan, mga kangkong natin, sumibol na. Sitaw. Tapos ito yung kalabasa na kinukuha na lang natin ng mga talbos tsaka ng bulaklak. Tapos dito sa kabila ay itong ating plant box. Yan. Meron na yun. Medyo lumalaki na yung talo ngayon. Iba nga lang ang pwesto. Tapos itong mga mustasa. So ang ating plant box nasira yan. So ayusin natin yan mamayang hapon kasi medyo mainit talaga ngayon. Ayusin din natin pati yung lupa niyan. Papalitan natin yung mga bulok na parte. So, ito naman sa kabila, ito yung ating mga halaman ni Bria. Yung pamangkin ko yun, yung si Bria. Tapos ito, may mga talong tayo dito, okra. Ganun din, nakukuha din natin ito ng bunga. Tapos itong kamatis, na sa wakas, bumunga na rin. Ayun. Isa pa nga lang, pero magtutuloy-tuloy pa yan. Sana. Tapos dito naman, sa loob ng ating greenhouse, ito yung ating mga lettuce. Yan. Medyo malalaki na yung ating mga lettuce. So, titignan din natin yung nutrient solution nila, yung tubig na pinagtataniman. Titignan natin kung sapat pa. Kung hindi naman, ay meron naman tayong naka-ready dito, na templado na. So, ilalagay na lang natin. Tapos, ito yung ating mga bagong punla. Itong nasa kanan, ito ay mga lettuce. Ito yung pamalit natin dito sa ating mga lettuce dito kasi bakante pa itong ilang taniman natin. So ngayon mga ka-farmer, magdidilig na tayo ng ating mga tanim. So, samahan niyo ako. So yun mga ka-farmer, nakapagdilig na tayo ng ating mga tanim. So, sobrang init. Talagang nakakapaso. So, mamayang hapon, babalik tayo dito para kumbaga ayusin natin yung ating plant box tsaka makapagdilig uli kasi siguradong tuyo-tuyo na naman ang lupa mamaya sa sobrang init. Kaya baka possible mamatay na naman itong mga tanim natin kasi nga nahihirapan sila. So, nung nakaraan, nakala ko nag-uulan na. Akala ko diretso na yun. Yung pala, kumbaga, parang may bagyo lang pala nung panahon na yun. So mamaya, samahan nyo na lang ako. Babalik tayo dito mamaya tanghali. 2,000 years later. Magandang hapon mga ka-farmer. Ngayon lang tayo nakalabas. Medyo hapon na. Lakas kasi ng ulang kanina. Pero kagandahan naman, nakatipid tayo sa pagdidilig. Kasi yan, kung makikita nyo, basang-basa na yung lupa. Kaya hindi na natin kailangan magdilig. So, subukan nating ayusin na lang ngayon yung ating plant box na nasira. Kasi baka maanod yung lupa, mauubusan tayo. So, yun muna yung gagawin natin ngayong hapon. So, samahan niyo ako. So mga ka-farmer, ito yung gagawin natin na nasirang plant box. Yan, nalaglag yung kabilang, natumba na yung kabilang harang. So, tingin ko naman kailangan lang yan ng mga bagong patukod. Hindi naman kailangan na palitan pa yung ano pala, yung kahoy na ginamit natin. So, ayusin muna natin ito ngayon.
So yun mga ka-farmer, okay na. Tapos na natin gawin yung ating plant box. Ayun, kung makikita nyo, nakatindig na uli yung natumbang parte. So tinukudan ko na lang siya ng 2 kahoy para hindi na siya matumba ulit. So tsaka na natin tatambakan yung gilid nun kapag kumbaga na-harvest na natin tong ating mga mustasa. So bumawas na rin ako ng konti yung mga nando sa baybay gilid kasi meron akong dalang hito galing dun sa The Big Leaf Farm. Doon sa kinuha natin kahapon doon sa Laguna. So, iluluto natin yun ngayon, gagataan natin. At mukhang masarap yun. So, ngayon, bubunutan lang natin ng damo yung nando sa kabilang farm, yung taniman natin kasi napansin ko na marami ng damo. So, tatanggalan lang natin yun at tapos na tayo dito. Nasamahan niyo ako. So, ito mga ka-farmer, yan kung makikita nyo, ang daming mga damo na nakakalat dyan, kumbaga naagawan na ng sustansya yung ating mga tanim. So, kailangan nating bawasan yan para makaganda itong ating mga halaman. Tapos itong okra, kukunin natin yan, i-harvest natin. Tapos itong sitaw, yan, bali 3 yung sitaw na yan. Lalagyan natin ngayon ng trellis. Kumbaga yung gagapangan nila. So mga ka-farmer, para sa trellis ng ating sitaw, gagamit na lang tayo ng tali. Kumbaga, babaking ko na lang ito kasi meron na namang sabitan doon sa taas. Kumbaga, ikakapit ko lang siya doon sa ibabaw na yun para doon gagapang yung ating mga sitaw. So, mabilis lang gawin to. Kaya, ayun, samahan niyo ako. So, mga ka-farmer, so yan, tinabasan na natin tong mga parting nandito. Medyo nalilis na sila kahit papaano. Hindi nga lang masyadong masaid kasi nahihirapan akong bunutin yung mga damo kasi ang liliit. So, baka sa kabilang linggo bubunutan na rin natin to ng damo. So ngayon, kukunin naman natin yung mga biyaya ng ating mga tanim. Yung biyaya ng kalikasan. Natin tong okra. Tsaka yung kukunin din natin yung mga sili. Kasi sayang din, mailawak din sa ulam. So, sa bandang dulo, narito yung ating mga sili. So, pangungunan din natin to para kumbaga mailawak din natin sa ulam. So yun mga ka-farmer, nalinis na natin tong ating mga tanim. So, naka-harvest na rin tayo. So, sa mga mayroong mga bakanting bakuran dyan, so ina-encourage ko kayo magtanim na rin kasi napakasarap sa pakiramdam kapag nag-harvest ka ng mga tanim. Kahit pa hindi ganun kagaganda yung naging resulta, so at least may nakuha tayo, may makakain tayo. So, yan, yung aking mga tanim. Medyo madami pa yan kasama yung nandun sa kabila. So, tutuloy-tuloy pa natin ang pagtatanim. Kumbaga, yung buhay ko dito ko na nakikita sa ganitong farming. So yun mga ka-farmer, total kakaunti naman yung ginawa natin ngayon. So gusto ko lamang magbahagi sa inyo ng aking mga karanasan. So sa mga hindi po nakapanood ng mga una kong vlog, nagpakilala po ako doon. Ako po isang professional, isa po akong civil engineer. License po ako. So 10 years na rin po ako nagtatrabaho sa mga kumpanya. So kumbaga gaya nung iba, talagang may pagkakataon na gusto talaga nating bumalik sa ating pinanggalingan. So gaya nangyayari sa akin ngayon, kumbaga tama, nagtatrabaho ako bilang empleyado, pero sa mga bakanting oras ko, yun, nagpaparm ako. Kasi kumbaga yun na yung pinakapantanggal ko ng stress. At the same time, nakakakuha tayo ng ating mga makakain doon. So, mapalad tayo na nagka-access tayo ng malaki-laking lupa doon sa Cabinte, Laguna. Although hindi naman sa akin yun. Kumbaga, nakitanim lang tayo doon. Kumbaga, nagtayo tayo doon ng greenhouse. Doon yun sa lupa ng aking partner. So, medyo nahiya pa siya kaya hindi ko muna siya papakilala. So, nagtayo din kami ng mga greenhouse tsaka marami ding mga tanim doon. Meron din kaming maliit na farm ng hito. So, ngayon ngang hapon, kaya medyo
binilisan ko rin tong vlog natin kasi lulutuin ko pa yung na-harvest namin na hito doon kapon. So kumuha lang naman ako ng isang piraso kasi halos ako lang naman ang kumakain dito sa amin. So tamang-tama, may mga mustasa tayo dito kaya naisip kong gataan na lang. So yun, sa mga professional din na kagaya ko na gustong bumalik sa ganitong farming, so huwag kayong matakot. Kumbaga, huwag niyong isipin na baka i-judge tayo ng iba. So, maling pag-iisip yun. Kumbaga, sundin nyo lang yung nilalaman ng puso nyo. O, gaya ko. Kumbaga, ang iniisip ng iba, porke professional ka, hindi ka na pwedeng magdumi sa gantong kumbaga, humawak ng lupa, magtanim. So, mali po yun. So, basta sundin nyo lang po yung mga ninanais nyo. Kumbaga, kung saan po kayo matatanggalan ng o mawabawasan ng stress. So, sundin niyo po yun. Ang akin talagang stress reliever ko, itong ganito pong farming. So, yun lamang mga ka-farmer. So, maraming salamat sa inyong panonood. Naway pagpalain tayong lahat.